Hello guys, welcome to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung ginawa kong baseboard. Hindi na ako bumili ng baseboard. So nung ginawa namin yung ceiling namin, so maraming tirang hardiflex. So para mapakinabangan, ginawa ko siyang baseboard. So first time ko siyang gagawin guys. Or first time ko siyang ginawa. So panoorin nyo na lang guys. Tapos kung hindi pa kayo nagsusubscribe, please pa-subscribe guys. Maraming salamat sa mga nag-subscribe na. Ito yung mga gagamitin kong tools. Yung scoring knife, yung chalk line, measuring tape, saka lapis. Para sa height ng baseboard, so 12 centimeters yung measurement niya. Gamit yung measuring tape, so sinukat ko muna yung height niya dulo-dulo, tapos minarkahan ko siya gamit yung chalk line. Pagkatapos markahan, so pinutol ko lang siya gamit yung scoring knife. Yung ginawa kong pang guide, yung lumang baseboard, yung sobra dun sa ginawa ko. Ito yung binili ko dati na baseboard. So since scoring knife yung gamit ko, so magaspang yung edges. So kailangan kong gumamit ng liha para makinis yung mga edges ng pinutol kong hardiflex. By the way, hindi talaga siya hardiflex yung tawag dito. So yung hardiflex, brand siya. So yung correct na term dito is fiber cement board or FICEM. So, parang nasanay lang kasi tayo na hardiflex yung tawag. Parang yung toothpaste lang. Colgate kahit close-up siya. Sa probinsya nga namin yung motor, kahit Yamaha, Honda yung tawag. Tapos yung soft drinks naman, yung kahit Coke, Pepsi. So, kaya pag inuutosan ako ng nanay ko dati, bili ka nga ng Pepsi. Tapos pagbalik ko, Coke yung dala ko. Parang ganun din sa fiber cement board. So, para mas common kasi sa atin yung hardiflex. So, yun lang ginagamit kong term. So, yan na yung lahat yung nakat ko. So, kininis ko na rin siya gamit yung liha. Dito yung lalagyan ko ng baseboard. So, yan siya. Yung size pala ng rivet na ginamit ko dun sa side na semento yung dingding, 532 yung size niya, 532 by 1/2. Tapos dun naman sa side na hardiflex or fiber cement, 1/8 by 1/2 yung size ng rivet na ginamit ko. Dalawang klase ng drill bit din yung gamit ko, yung isa pang semento or masonry drill bit, saka yung isa yung pang metal.
So yung ginamit kong pangmasilya, yung tirang skim coat nung gumawa ako ng ceiling namin. So, tipid tayo guys, hindi na ako bumili. Puti yung ginamit kong pintura, pero kung gagawa kayo guys, pwede kayong gumamit ng ibang kulay, yung mas darker. Pero sa akin kasi medyo nagtitipid ako, yung tirang pintura lang yung gamit ko. So ayan, natapos ko na siya pinturahan. So maganda siya tingnan. Hindi siya ganun kakapal tulad ng nabibiling baseboard. Pero kung nakatipid ka naman, so why not, 'di ba?